Pero speaking of prosecution pala, Attorney Reyna and Attorney Ayan, saan ba dinidinig itong ang isang tao ay na-filean ng kaso, which is a violation of the anti-OSAIC law? Saan dinidinig itong kasong? So clear na po ngayon yung bagong batas, no, that these cases are to be heard before the family courts po. So that's also a welcome development kasi yung mga family court judges and court personnel po natin, these are the judges and court personnel that are especially trained also to handle these kinds of sensitive cases. So that's another addition in the law na sobrang natutuwa din po tayo, no? Kasi alam natin na mas alam nila kung paano kumausap ng bata, paano dapat ipresenta yung bata, kung saan dapat ipag-stay yung bata pagka habang naghihintay na magtestigo sila, kung kunwari i-present sila as witness. So yun po, sa family court po, yun po yung exclusive jurisdiction. Yes po. Gusto ko rin sana mapaalam natin sa ating audience kung kamusta na ngayon ang proseso sa korte, gaano ba kahaba ang itinatagal ng isang kaso. Posible ba na ma-dismiss ito kung parang mahina yung ebidensya, sasabihin ng kalaban, magmo-motion to dismiss ako, pwede ba yon? Under 11930, mas pinapaiting po yung speedy disposition of cases, no. So hindi lang po sa trial, no, even sa pagresolve niyan sa piskalya, dapat po mas mabilis na. And nakikita rin naman po natin in recent cases nga na bumibilis po yung mga pagdinig sa kaso natin, no. Kung ito naman po yung realidad sa ating courts, no, na matagal po, minsan buwan. Pero ngayon may mga judges na na-stricto tayo rito linggo-linggo. Minsan nga twice a week may hearing. So yan, no. At least that's a welcome improvement. And also yung meron po kasing tayong tinatawag, no, even sa mga ibang criminal cases, yung affidavit of desistance, no, na kapag gusto nang iurong ng biktima yung kaso, pa-file ng affidavit of desistance, tapos madi-dismiss, no. So dati po sa Republic Act 9208 lang po siya applicable, or sa Anti-Trafficking in Persons Act lang siya applicable. So paano naman yung mga kaso ng dati, no, yung mga kaso under the Anti-Child Pornography Act? Hindi po naka-specify yun. But under Republic Act 11930, specific na rin po yun na hindi po pwedeng ma-dismiss yung kaso kapag nag-file ng affidavit of desistance. And even yung tumulong magprepara ng affidavit of desistance na yun, kung nagpanotaryo man sa isang abogado or yung isang abogado yung tumulong para gumawa ng affidavit of desistance na yan, pwede rin po siyang mapanagot, no. Meron din pong isang magandang mekanismo, no, na nilagay dito, yung civil forfeiture. Actually, nandun na rin po siya sa dating batas sa 9775, pero mas hinighlight po siya dito sa implementing rules. Kasi kumbaga nakikita nga po natin na itong sa OSAIC, no, hindi lang as mentioned before, hindi lang naman po ito yung live streaming, no, na may local facilitator pinapadala sa abroad. Kasama din po dito yung mga kaso na dito locally. Nakikita rin po natin na madami rin po yung mga local na pedophiles, no, na nagko-consume ng mga child sexual exploitation materials. And itong mga taong to may pera. May nakikita po natin yung iba dyan, lalaki ng bahay, na pinagkakakitaan po nila, ginagawang negosyo. So, pwede pong mag-file, no, yung civil forfeiture case. So, ano po ibig sabihin ng mga civil forfeiture case na yan? Yung po yung mga basically kukunin yung properties nung akusado para gamitin sa pangdanyo sa bata, or pwede rin pong kunin to para pambayad ng fine, no, at magagamit po yung pera ng ating government para po mas pagitingin yung programa nila laban sa OSAIC. Pero maganda na bukod dun sa kulong, sa perpetrator, masasamsam yung kanilang mga properties at magagamit ito para naman sa pag-aalaga, rehabilitation ng mga bata at even sa programa pa ng ating gobyerno laban sa OSAIC. Natatandaan ko kasi noon, kapag nananalo yung mga kaso natin, nag-uusap tayo, parang naging paper victory na lang. Dahil hindi makuha yung moral damages, exemplary damages, yung actual damages na in-award ng court kasi walang pera yung local trafficker, yung local facilitator. Pero ngayon, dahil nga na-highlight siya under the new law,
sana ang ating mga partner sa government, mag-focus din sila sa pag-freeze ng mga assets, sa forfeit ng mga civil assets. Actually nga po yun nga eh. Kasi sa datos po ng Anti-Money Laundering Council, hindi lang in Philippines alone, no, hindi lang multi-million dollar business, no, or crime ang OSAIC, multi-billion dollars na po yung pinag-uusapan natin dito. Kaya mahalaga rin talaga na ina-accelerate ng Anti-Money Laundering Council, no, yung efforts nila para ipigilin tong krimen na to. Kaya maganda na merong increased monitoring na dyan sa mga suspicious transaction. Kasi para yung mga ganyan, yung mga multi-million transactions, at ma-detect talaga at ma-stop talaga sila sa kanilang criminal activities. At nakita natin nangyayari na yan. At I think marami pang ma-aresto, marami pang ma-detect ng mga perpetrators. Mare-rescue ng mga victims dahil nga sa mas pinalakas nating batas, ang anti-OSAIC law. Attorney Ayan, alam ko maraming nagtatanong nito sa ating mga viewers. Kung ang isang bata ay biktima ng OSAIC at magulang o kamag-anak nila ang facilitator at meron silang kamalayan na mali ito, ano ang pwede nilang gawin? Actually, under po sa IRR, no, ni-empower po sila na mag-report. Magkaroon po ng physical reportorial mechanism po. They can do so sa barangay, they can do so sa DSWD, sa kanilang komunidad, or pwede rin namang sa Women and Children Protection Desk ito, sa kanilang stasyon. No? So pwede po silang lumapit dito at makaka-ensure po sila na, of course, unang-una, alam po natin na itong mga krimen na ito ay maselan, no? Very sensitive, at oftentimes, no, they feel ashamed, no, of what's happening to them, what happened to them. So, talagang hindi lang isa, pero maraming provisions po sa ating IRR na nagsasabi na these matters are confidential. Hindi pwedeng sabihin ang kanilang pangalan, hindi pwedeng ipaalam, no? Papaalam lang to kung kailangan sa korte, no? Kailangan para i-file yung kaso sa pulis, sa piskalya, sa court, no? Pero even pagdating pa nga dyan sa court, hindi po sasabihin yung kanilang pangalan doon, no? Kumbaga, bibigyan sila ng mark lang, pwedeng YYY or BBB. Pero hindi po ilalabas ang kanilang pangalan, hindi po pwedeng ipakita, no, ang kanilang yung mga materials na yan. In fact, may Supreme Court issuance na nga po na in cases involving presentation of si Saem in court, dapat in court siya gagawin. Ang sinabi ng Supreme Court doon, dapat in court kapag magpapresenta. So talaga pong ini-ensure yung confidentiality ng mga ganitong bagay. Pero excluded ang public. Yes, sila lang po. Kumbaga, si fiscal, yung defense lawyer, yung kung sino man magpepresenta ng mga sisaem, or minsan yung bata, kung siya man, tapos si judge and yung stenographer or yung translator. So, di ba sa mga bata na naging biktima nga ng OSAIC o sisaem, sana wag na sila matakot na lumapit nga dun sa mga kinauukulan na nabanggit mo. Kasi meron na nga silang mga karapatang pambata na sinisigurado na mabibigay ng RA 11930, no. Yun nga, tulad ng sinabi mo, ng confidentiality, hindi naman dapat talaga kumalat yung mga personal information nila, yung mga detalye ng mga kaso nila. At syempre, bukod sa sinabi mo na protektado talaga yung information na to, siniguro ng batas na magiging liable yung mga mag-violate ng confidentiality provision ng batas. So, mananagot talaga yung mga tao na hindi susunod sa confidentiality provision. So, hindi kailangan matakot ng mga bata na naging biktima nga nito, no? Kung meron kayong information na tingin nyo kailangan i-disclose para mabigyan din ng proteksyon o ng hustisya ang siguro kapatid nyo or kaklase nyo, neighbor nyo na alam nyo naging biktima, baka pwedeng ma-encourage nyo rin sila to speak up. Kaya nga sa mga bata o kabataan na nanonood ng programang ito at kayo ay may alam patungkol sa OSAIC, na pangyayari sa inyong pamilya o sa inyong komunidad, ay huwag kayong matakot dahil
ginagarantiya talaga ng batas ang inyong karapatan at poprotektahan kayo ng batas sa buong proseso. At ganoon din, karapatan nyo to be protected by your family. Yun sinasabi ng ating Convention on the Rights of the Child. Kaya nasa inyo rin mga kamay na ipaglaban ninyong karapatan at put a stop dito sa pang-aabuso na nangyayari sa inyong pamilya o sa inyong komunidad. 2 linggo ang ating ibinigay sa talakayang ito na napakahalaga dahil na-discuss natin kung paano bibigyan ng proteksyon ang karapatang pambata. Pero pansamantala muna, kailangan muna nating itigil ang ating talakayan. Kailangan na natin magpaalam. Meron ba kayong final messages, Attorney Ayan? You can go first. Yes. Ayan, no, yung batas at yung IRR, hindi siya yung end, no? Hindi siya yung solusyon, no, sa end ng OSEC. Rather, ito ay means, no, or tools para talagang mawala, no, ang OSAIC sa mundo. So, sa akin, no, sinimulan na ang laban, matagal na, tinutuloy at mas pinapalakas, no. So, it's really a promise, no. I would say ang pinakagandahan sa anti-OSAIC law and the IRR is it's a promise to make this fight more trauma-informed, more victim-centered, and really considering the best interest of the child. Ikaw naman, Attorney Reyna. First of all, super thank you for this opportunity to, talk about the law and, to advocate against OSAIC and CSAIM kasi malaking problema nga po talaga siya. And I hope our audience learned a lot also from our discussion na kahit parang kwentuhan lang sa office. I really hope na yung audience natin gamitin yung lahat ng natutunan nila dito para maging advocates din against OSAIC and CSAIM, diba? Na yung mga provisions on reporting magamit na hindi talaga matakot, hindi lang yung mga bata na naging biktima, pero kahit yung mga kapitbahay or kakilala na may alam tungkol sa crime na ito, na ma-encourage din sila mag-report kasi sobrang nga yung epekto na to sa mga biktima. So, let's make it all our advocacy, I hope, to protect these children and to empower the children who have been victimized to, come out with the truth and to hold the perpetrators accountable din para hindi na dumami pa yung victims and dumami pa yung perpetrators dito sa ating bansa. Thank you so much, Attorney Ayan and Attorney Reyna, for joining us today. And helping us give our audience a better understanding of RA 11930 or the anti-OSAIC law and its implementing rules and regulations. Thanks, Attorney Ray, for this opportunity. And thank you, CyberChat, for providing us a platform to talk about cyber threats against children and the young. Sa amin pong pagbabalik, atin pong panoorin ang isa sa mga boses ng mga kabataan who were consulted by IACAT or the Interagency Council Against Trafficking for the drafting of RA 11930 implementing rules and regulations. Wag po kayong aalis.